Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang crime fiction film na may pamagat na Jailbait. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ng isang magandang babae na nagngangalang Ana na tumutugtog ng cello at napakahusay niya nito. Ilang sandali pa ay dumating ang kanyang stepfather na lasing na lasing. Umupo ang lalaki sa tabi niya at inagaw ang cello sa kamay ng babae. Pagkatapos ay itinulak niya si Ana sa kama at sinampal ito ng malakas. Nang sinubukan niyang ipilit ang sarili sa kanya, ay tinulak siya nito gamit ang kanyang mga paa. Napalayo ang kanyang stepfather sa kanya at hindi sinasadyang bumangga ito sa isang matulis na bagay na pumutol sa kanyang lalamunan. Ang matandang pervert ay nagpumiglas ng ilang sandali bago tuluyang napaslang dahil sa katarantaduhang kanyang ginawa. Sa sumunod na eksena ka-recap ay dinala si Ana sa korte kung saan ipanaliwanag niya na inaabuso siya ng kanyang stepfather at itinulak lang niya ito upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang judge ay hindi naniniwala sa kanya at siya ay hinatulan ng 9 na taon na sentensya sa isang kulungan na may napakahigpit na seguridad. Nang maglaon ay dinala si Ana sa kulungan kasama ang iba pang mga bilanggo. Sa loob ay hinihiling sa kanila na hubarin ang kanilang mga damit at binigyan sila ng bagong pares ng damit. Pagkatapos, ang mga bilanggo ay nilapitan ng warden ng bilangguan na si Frank. Binanggit niya na hanggat sinusunod nila ang kanyang mga utos ay magiging okay sila. Kasunod nito ay dinala ang mga bagong preso sa kanilang mga selda. Pumasok si Ana sa kanyang selda at nakilala si Jenny kung saan makakasama niya ito sa loob. Ibinunyag ng babae na 5 taon na siyang naninirahan dito at matatapos na ang kanyang sentensya sa susunod na taon. Lumilitaw na si Jenny ay isang introvert na gustong gumugol ng oras ng mag-isa. Gayunpaman, dahil sa mga taon ng pagkakulong ay agad siyang naakit sa kagandahan ng bagong babae. Nang makatulog si Ana ay tinitigan niya ito at pinasaya ang sarili. Kinaumagahan ay dinala ang lahat ng mga bilanggo sa labas upang makalanghap sila ng sariwang hangin. Habang nag-iisang gumagala si Ana ay nilapitan siya ng isang leader ng gang na nagngangalang Cody. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at sinimulang ilista ang mga problemang kakaharapin niya kung magpasya siyang manatiling walang grupo. Pagkatapos ay hiniling ni Cody sa kanya na sumali sa kanilang gang upang makakuha siya ng proteksyon. Gayunpaman, si Ana na gustong mapag-isa ay tumanggi sa kanyang panukala at lumayo. Sa oras ng tanghalian ay muling nilapitan ni Cody at ng kanyang grupo si Ana na may parehong kahilingan. Binanggit nila na dapat siyang sumali sa gang para sa kanyang sariling proteksyon. Ngunit kahit na sa pagkakataong ito, ang bagong babae ay tumanggi at lumayo. Sa sumunod na eksena ka-recap, habang nagmamap si Ana sa banyo, ay biglang dumating si Cody at ang kanyang barkada at inatake siya. Galit sila na 2 beses niyang tinanggihan ang kanilang proposal. Matapos siyang bugbugin, ay binalaan siya ni Cody na huwag na siyang bastusin muli. Dinala si Ana sa infirmary para magamot. Nang makita ang mga pasa sa buong katawan, ang nurse na si Jane ay nagmungkahi na makipag-usap siya sa warden na si Frank. Sa pagsunod sa kanyang payo, ay pumunta si Ana sa opisina ni Frank para humingi ng tulong. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang maiwang mag-isa at handang manatili sa isa sa mga bilangguan. Gayunpaman, tumugon ang warden na ang mga single cell ay napakaliit at mahirap mabuhay doon. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang kanyang record file at nalaman na mahusay siyang tumugtog ng cello. Kaya inihiling niya sa kanya na lumahok sa isang paparating na talent show. Gayunpaman, diretsong tumanggi si Ana na binanggit na hindi siya interesado sa pagganap. Habang ang dalawa ay patuloy na nag-uusap, ay sinabi ni Frank na maaari niyang panatilihing ligtas siya sa lahat ng mga problema. Ngunit para doon ay kailangan niyang pasayahin ang warden. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya at sinimulang ilapat ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Halatang hindi ito komportable para kay Ana kaya lumayo siya. Nang napagtanto ni Frank na nabigo ang kanyang plano, ay tinapos ni Frank ang pag-uusap at inutusan siyang lumabas sa kanyang silid. Sa sumunod na eksena ka-recap ay pumasok si Ana sa kanyang selda at bumulong-bulong tungkol sa mga taong pervert sa kulungang ito. Narinig ni Jenny ang kanyang mga alalahanin at sinisikap niyang aliwin ang babae. Pinupuri niya si Ana sa kanyang kagandahan at sinubukan siyang halikan. Nakapagtaka, ang ating bida ka-recap ay gumanti din ng halik at ang dalawa ay nauwi sa pagpainit ng sandali. Nang sumunod na araw ay pumasok si Ana sa klase ng bilangguan kasama ang ilan pang mga bilanggo. Nang matapos ito ay lumabas siya sa bakuran upang makalanghap ng sariwang hangin. Habang nag-iisip siya ay lumapit sa kanya ang isa pang leader ng gang na si Kela. Nagbanta siyang sasaktan ng babae nang walang dahilan at binato pa siya nito ng bola. Dahil sa kahihiyan at takot ay nagpasya si Ana na sumali sa gang ni Cody para sa kanyang kaligtasan. Nilapitan niya ang grupo at hiniling na papasukin siya.
Ngunit, inatake siya ng isang membro ng gang at binugbog siya ng husto. Matapos silang paghiwalayin ng isang gwardya ng bilangguan, ay sinabi ni Cody kay Ana na kung gusto niyang sumali sa kanyang gang, ay kailangan muna niyang atakihin si Kayla. Desperado na makapasok sa grupo, ay dumiretso si Ana kay Kayla at sinuntok ito sa mukha. Hindi siya tumigil hanggat hindi nagpapakita ang mga gwardya at pinaghiwalay sila. Bilang parusa, ay hinubaran siya at pinilit na manatili sa solitary confinement sa loob ng 48 hours. Lumalamig na ang gabi at hindi na niya matiis ang gutom. Ngunit, kahit papaano ay nakaligtas siya sa parusa. Pagkatapos ng 2 araw, ay dinala si Ana sa opisina ni Frank para sa interogasyon. Umaasa siya na tutulungan siya nito at gawing hindi mahirap ang kanyang buhay sa bilangguan. Gayunpaman, ang pervert ay may iba palang motibo. Nagbanta siya na ilalagay siya muli sa solitary confinement sa loob ng 2 linggo kung hindi niya matupad ang kanyang mga kahilingan. Nang walang ibang pagpipilian, ay nag-aatubili ang babae na pasayahin ang warden. Sa sumunod na eksena karekap, ay nagpatato si Ana dahil tinanggap na siya bilang miyembro ng grupo ni Cody. Inaalok din siya ng ilang narcotics bilang welcome gift. Matapos makompleto ang proseso ng pagsisimula, ay hiniling ni Cody ang kanyang grupo na umalis sa silid. Mukhang nabighani rin siya sa kagandahan ni Ana, kaya nagsimula siyang makipagbakbakan sa kanya. Dahil ang bida natin karekap ay high sa narcotics, ay hindi rin niya mapigilang sumabay. Kinabukasan, ay binisita si Ana ng kanyang ina na naguguluhan pa rin sa pagkamatay ng kanyang asawa. Naniniwala siya na inosente ang kanyang asawa at si Ana ang may kasalanan sa lahat. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at hinampas niya ang mukha ni Ana. Makalipas ang ilang sandali, nang ang mga bilanggo ay tumatambay sa loob, si Kayla at ang kanyang grupo ay naglunsad ng biglaang pag-atake kay Ana. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga kaibigan na ang ating bida karekap na sumusuporta sa kanya kaya lumalaban siya ng walang takot. Nagdulot ito ng isang nakamamatay na labanan sa pagitan ng 2 gang na nagdulot ng kaguluhan sa loob. Dahil dito, ay muling napilitang makialam ang mga gwardya ng bilangguan. Pinaghiwalay nila ang mga babae at dinala si Ana sa opisina ng warden. Naniniwala si Frank na siya ang nagpasimula ng away, kaya inutusan niya itong pasayahin siya bilang parusa. Binigyan din siya nito ng ilang mga narcotics at pagkatapos na maging high si Ana, ay nakipagbakbakan siyang muli sa warden. Pagkatapos, ay galit na si Ana sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kaya pumasok siya sa kanyang selda at nagsimulang ilabas ang kanyang mga pagkabigo. Sinampal pa niya si Jenny sa init ng panahon. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa kanya. Nang maglaon, ay nilapitan niya si Cody at humingi ng iba pang narcotics. Sinubukan ng babae na balaan siya tungkol sa panganib ng pagkagumo nito, ngunit ito ay nagpagalit lamang kay Ana. Sinigawan niya ito bago humakbang palayo. Sa sumunod na eksena karekap, ay nakikipag-usap si Ana kay Jenny nang mapansin niya ang ilang babae na nag-i-injection ng droga. Naging desperado siya at lumapit siya sa kanila at humingi ng konti. Nag-alok pa siya ng pera bilang kapalit nito. Pagkatapos ng maraming panghihikayat, ay isa sa mga babae ang sumang-ayon at nag-inject ng syringe sa mga ugat ni Ana. Pinagmamasdan ni Cody ang lahat ng ito mula sa malayo na may malungkot na hitsura sa kanyang mga mukha. Halatang nag-aalala talaga siya sa kanyang kaibigan. Nang maglaon, ay hinarap niya si Ana sa kanyang selda at tinanong kung bakit sinusubukan niyang maging adik. Ngunit, si Ana ay patuloy na kumikilos na parang asong babae. Kaya, nagalit si Cody at pinaalis siya sa grupo. Ngayong si Ana ay hindi na nauugnay sa anumang grupo, siya ay naging vulnerable na sa mga pag-atake. Sa gabi, habang siya ay naliligo, si Kayla at ang kanyang grupo ay pinalibutan siya at binugbog. Pagkatapos, ang bigong si Ana ay lumapit sa parehong babaeng nagbebenta ng droga at humingi ng panibagong shot. Kaya, naging high na naman siya at nauwi sa pagsusuka sa kanyang selda. Nang makita ang kanyang kalagayan, ay iminungkahi ni Jenny na makipag-usap siya sa isang tagapayo sa droga. Ngunit, tumanggi si Ana. Sa halip, ay sumugod siya kay Kayla at muling nakipag-away. Dahil dito, ay muli siyang itinapon sa solitary confinement. Sa oras na pinalaya si Ana, siya ay nasa isang kakilakilabot na estado. Muli siyang sumuka sa kanyang selda, kaya iginiit ni Jenny na oras na niyang iwasan ang paggamit nito. Kasabay nito ay dumating doon si Cody at sinubukang ipaunawa kay Ana na sinisira niya ang kanyang buhay. Gayunpaman, muli siyang sinigawan ng babae at hiniling na umalis. Nang maglaon, ay binisita niya ang nagbebenta ng droga para sa isa pang doses nito. Ngunit, nagpakita si Cody at hinila siya palayo. Hinihiling niya sa kanya na makipagtulungan dahil ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit, si Ana, na desperado sa droga, ay itinulak si Cody at nagsimulang sumigaw. Nagdulot ito ng kaguluhan at nagbanta pa na sasaktan ang sarili kung hindi niya makuha ang gusto niya. Gayunpaman, sa kalaunan, ay nahawakan siya ng isang gwardya at ibinalik siya sa solitary confinement. Sa pagkakataong ito, ay nagdurusa si Ana at unti-unti siyang nawala ng malay.
Nang hindi na niya kaya, ay sinubukan niyang gawin ang hindi maisip sa tulong ng isang sirang tray ng pagkain. Sa kabutihang palad ay nakita siya ng isa sa mga gwardya ng bilangguan na duguan kaya isinugod siya agad sa ospital. Nang magising si Ana ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng isang silid na nakatali sa isang upuan. Hindi nagtagal ay lumapit sa kanya ang isang doktor at nagtanong tungkol sa ilang mga katanungan. Pagkatapos ay inilipat si Ana sa psychiatric ward kung saan nasaksihan niya ang maraming mga pasyente na nawawala ng pag-iisip dahil sa side effects ng regular na pagkonsumo ng mga gamot. Nakita pa niya ang isang preso na namamatay dahil sa pagka-overdose. Dahil dito, sa wakas ay napagtanto ni Ana ang kanyang pagkakamali at nangakong magbago. Kinabukasan ay pumunta ang kanyang ina sa bilangguan upang bisitahin siya. Tila napagtanto ng matandang babae ang kanyang mga pagkakamali kaya humingi siya ng tawad kay Ana sa pagpapakulong sa kanya kahit na alam niya ang katotohanan. Pagkatapos ay pumayag siyang magtapat sa harap ng hukom upang ang kanyang anak na babae ay makalaya. Nang maglaon ay bumalik si Ana sa kanyang selda kung saan pumili siya ng matulis na bagay at inalis ang tato ng gang ni Cody sa kanyang braso. Sa gabi, habang nagpupuna siya ng sahig, ay nilapitan siya ni Frank at binigyan siya ng cello. Pinapractice niya si Ana para makasali siya sa talent show. Pagkaraan ng ilang oras, ay nalaman ni Cody na inalis ni Ana ang tato ng gang sa kanyang braso. Dahil dito, ay sobrang nagalit si Cody sa kanya kaya inatake siya nito. Sinaktan pa niya ang mga daliri ni Ana para hindi na siya makapaglaro ng cello. Sa ospital ng bilangguan ay dumating si Frank upang suriin si Ana. Ngunit sa halip na aliwin siya ay sinimulan niyang hawakan ang masayang parte ng ating bida. Nasaksihan din ito ng nurse mula sa malayo. Nang maglaon, ang isang malungkot na si Ana ay pumunta sa opisina ni Jane at humingi ng tulong sa kanya na pigilan si Frank. Sabi niya, pagod na siya sa pang-aabuso at panggigipit araw-araw. Masama ang loob ni Jane para sa kanya at nangakong tutulong. Ngunit, sa kasamaang palad ay narinig ni Frank ang kanilang buong pag-uusap mula sa kanyang opisina dahil kanina pa niya tinitiktikan si Ana. Pagkatapos ay inutusan niya ang isa sa mga bilanggo na alisin si Jane bago siya makagawa ng anumang bagay laban sa kanya. Maya-maya ay sinunod ng bilanggo ang kanyang utos at brutal na pinatay si Jane habang nag-iisa ito. Nang malaman ito ni Ana ay nabalisa siya, ngunit sinabihan siya ni Frank na kalimutan ang tungkol dito at tumuon sa talent show. Sa talent show ay pumunta si Ana sa entablado at nagpatugtog ng isang kamanghamanghang pagganap ng kanyang cello. Natulala ang lahat ng mga manunood kasama ang mga preso at ang warden. Pagkatapos ng palabas ay nilapitan ni Frank si Ana at ipinaalam sa kanya na inayos niya ang kanyang parol sa darating na linggo. Pero may gusto rin siyang kapalit at walang iba kundi ang pasayahin niya ang warden. Alam ni Ana na hindi niya ito matatanggihan kaya sumunod na lang siya sa mga kahilingan nito. Kinabukasan ay naisip niyang sapat na kaya pumunta siya kay Cody at ipinaliwanag ang lahat ng ginagawa sa kanya ng warden. Gusto na niya itong ibagsak at pumayag ang babae na tumulong. Pagkatapos ay binigay ni Cody sa kanya ang isang cellphone at hinihiling sa kanya na i-record ang kanyang susunod na pagkikita kay Frank. Natakot si Ana dahil natatakot siyang mahuli, ngunit hinihikayat siya ni Cody sa pagsasabing ito lang ang tanging paraan. Sa sumunod na eksena karekap ay inipon ni Ana ang kanyang lakas ng loob at nagtungo sa silid ni Frank. Gaya ng dati ay hinihiling niya sa kanya na pasayahin siya at ginawa naman ito ng ating bida. Ngunit sa pagkakataong ito ay palihim niyang nire-record ang mga kaganapan sa kanyang cellphone. Pagkatapos, sa panahon ng pagdinig ay tinraidor ni Frank si Ana at sinabi sa mga opisyal na karapat-dapat siyang manatili sa bilangguan. Bilang tugon ay inilabas niya ang cellphone at pinatugtog ang video ng kanilang naunang pagkikita. Dahil dito ay inaresto si Frank at dinala sa kustodiya habang si Ana ay nabigyan ng parol. Pagkatapos ay nag-fast forward ang pelikula mga karekap, ilang taon na ang lumipas kung saan makikita natin si Ana na tumutugtog ng cello sa isang konsyerto. Ipinagmamalaki siya ng kanyang ina na may luha sa mga mata nito. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!